Mga kaakbay, magandang araw po sa inyo. Ito po si Sammy, ang inyong kaakbay at laging karamay. Sasagot sa inyong mga katanungan, wag lamang pong uutangan. Mga kaakbay, sa video pong ito ni Charis ay kanyang tatalakayin ang tungkol sa iba't ibang OWA benefits na dapat ninyong ipaalam sa inyong mga kapamilya. Kagaya po ng disability and dismemberment, death and burial benefits, supplementary medical assistance o yung MedPlus, Welfare Assistance Program o yung WAP at marami pang iba. Malaking tulong po ito sa mga kapamilya ng mga bayaning OFWs. Kaya mga kakbay, kung kayo ay isang OFW o may kapamilyang OFWs, ay mahalagang ipaalam ninyo ito sa inyong mga mahal sa buhay para kung sakaling may mangyari sa atin na di natin inaasahan, wag naman po sana, ay alam nila na may makukuha silang tulong sa OWA. Kaya mga kakbay, kung interesado po kayong malaman kung paano may claim ang mga OWA benefits na ito at kung ano-ano ang mga requirements, ay please continue on watching. At kung bago po kayo sa aming channel, ay huwag pong kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated once we upload a video like this. At pakishare na rin po sa inyong mga kapamilya, kaibigan at mga kakilala para maging aware po sila sa mga benepisyong ito ng OWA. Hello mga kaakbay! Welcome back to my channel. This is Charis, ang inyong kaakbay at laging karamay. Sasagot sa inyong katanungan, wag lang pong uutangan. Dahil po maraming nagtatanong, social benefits naman po ng OWA ang ating tatalakayin. Pag-uusapan natin kung paano, wag naman sana, kung may mangyari sa atin habang tayo ay nasa abroad. Pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa death benefits, disability at dismemberment benefit, at ang MedPlus. Siyempre, unahin natin ang death benefit. Very important po ito at dapat po talaga alam ng miyembro ng ating pamilya. Ngayon pa lang po ay dapat ma-inform na natin sila na meron tayong mga ganitong benepisyo na matatanggap. Pero tandaan po natin na dapat po tayo ay active OWA member at merong existing na kontrata sa abroad. Ito po ang makukuha ng ating pamilya kung wag naman po sana tayo ay pumanaw habang nagtatrabaho sa ibang bansa. 100,000 pesos for an active OFW who dies of natural death under the OWA program. 200,000 pesos if the cause naman po is accidental. At on the top of that, makakakuha rin tayo ng 20,000 pesos for funeral or burial expenses. Ano naman po ang mga qualifications for OWA death benefit? Siyempre, una po sa lahat, dapat tayo ay active OWA member, land-based OFW, sea-based OFW, OFW who died due to natural causes, at OFW who died due to accidental causes. Ano-ano naman po ang required documents? So, syempre, kailangan po ng OWA Death Claim Application Form. Makakakuha po tayo niyan sa OWA Regional Office. Original death certificate issued by the local civil registrar or authenticated po ng PSA. Foreign death certificate for OFW na namatay sa abroad, including airway bill at consular mortuary certificate or no objection certificate. Accident report for death due to accident, burial permit, official receipt po ng funeral expenses, 2 valid IDs at isang picture ng claimant, certificate of no marriage po or CENOMAR kung ang OFW ay single, any of the applicable documents certified by the local civil registrar or PSA. Ito po ay marriage certificate kung asawa po ang magkiklaim, birth certificate ng OFW kung magulang po ang mag-aayos, birth certificate of child and death certificate of deceased spouse kung anak naman po ang mag-aayos. Affidavit of undertaking executive by the claimant or yung mag-aayos. Kailangan naman po ng police report kung naaksidente ang OFW at active bank account kung saan po ihuhulog ang benefits. And then, how to apply naman po para sa burial and death benefit. Siyempre, kailangan natin mag-fill up ng application form. Ito po ay makukuha sa OWA Regional Office. And then, kumpletuhin po lahat ng requirements na sinabi ko kanina at isubmit po sa OWA. Bibigyan po kayo ng OWA ng reference number sa email address at sa mobile number po na inyong ibinigay para po matrack or ma-follow up ang application. OWA will also inform you kung may mga kailangan pang documents na isubmit or may mga additional information pa silang kailangan. Maghintay po sa tawag ng OWA kung okay na ang inyong benefits
at tatawagan po nila kayo once na approve na po ang application. Within 2 weeks po ang application, itatransfer po ng OWA sa bank account nyo or sa bank po ng beneficiary yung pong death and burial benefit. Ang susunod po na pag-uusapan naman natin ay ang disability and dismemberment benefit. Dismemberment, ibig sabihin po ay kapag may naputol na bahagi sa inyong katawan. So, ang OWA Disability and Dismemberment Benefit ay cash assistance na ibinibigay po sa active member. Pakitandaan po, active member na nagtamo ng partial or complete disability as a result of an accident. So, partial disability, makakatanggap po tayo ng 2,500 pesos to 25,000 pesos. Ang complete permanent disability naman po ay 50,000 pesos hanggang 100,000 pesos. Ano-ano naman po ang qualifications nito? Una, active OWA member. Pangalawa, land-based OFW, sea-based OFW, OFW with partial disability as a result po ng accident, at OFW with complete disability as a result po ng accident. Siyempre, ano naman po ang mga requirements? Kailangan nyo pong kumpletuhin ang sumusunod. Para po sa sea-based OFW, kailangan po ng Seaman's Identification Record Book or Passport, isang 1x1 photo, OFW membership record. Kung active OWA member po kayo, syempre mas mapapadali po kung meron po kayong OWA OFW e-card. Meron po akong video kung paano po mag-apply ng OFW e-card. Makikipanood po sana. And then, kailangan din po ng medical certificate, translated po sa English, galing po sa bansang pinagtatrabahuhan natin. And medical certificate with medical examination method issued by attending physician in the Philippines. Ito po ay X-ray, MRI, CT scan, and other related medical examination. For seafarers, accident report po or master's report kailangan din. At syempre, active bank account na nakapangalan po sa active OWA member kung saan po hihuhulog ang OWA benefits. Kung wala po kayong bank account, pwede naman pong bank account ng anak nyo or designated beneficiary. Take note po mga kaakbay, ang benefits na ito ay para sa mga active members at na-aksidente during the employment contract sa abroad. If ang aksidente po ay hindi malala at hindi po kayo uuwi ng Pilipinas, isubmit po ang mga documents nyo sa OWA sa bansa kung saan po kayo nagtatrabaho at ipapadala pa din po nila iyon sa OWA sa Pilipinas. At kung malala naman po ang inyong aksidente at napauwi po kayo sa Pilipinas, minsan daw po pinapa-re-evaluate ng OWA sa Pilipinas ang kalagayan nyo kaya kukuha pa rin kayo ng medical certificate galing po sa Pilipinas. And syempre po kung may kamag-anak naman kayong mag-aasikaso ng pagsasubmit sa OWA, kakailanganin po nila ang letter of authorization mula sa inyo kasama ng kopya ng inyong ID at ID din po ng mag-aayos. How to apply disability and dismemberment benefit? Ang applications form po ay makukuha sa regional offices or OWA office sa bansa nyo, pero meron po akong link na nilagay sa baba para sa contact details ng OWA abroad at sa Pilipinas. And then, kumpletuhin po ang mga requirements na nabanggit ko at isubmit sa OWA ang form at mga requirements. Bibigyan po kayo ng OWA ng reference number again sa email address or sa mobile number na ibinigay ninyo para po matrack nyo ang inyong application. OWA will also inform you kung ang mga requirements na sinubmit ay kulang and maghihintay po kayo sa tawag ng OWA kung ang inyong benefits ay okay na. Within 2 weeks naman po ng inyong application, itatransfer po ng OWA directly sa bank account ang benefits na ito. And ano naman ang kaibahan nito sa MedPlus? Ang MedPlus naman po ay cash benefits para sa mga dreaded diseases. So, entitled naman po dito ang OFW na active OWA member at active PhilHealth member. Mabibigyan po kayo ng financial assistance na aabot hanggang 50,000 pesos, bukod pa po ito sa benefits na nakukuha nyo sa PhilHealth. So, kung example po na ospital kayo at nabawasan na ng PhilHealth ang total expenses or total bill nyo sa ospital, maaari pa rin po kayong mag-apply sa MedPlus. Ano-ano naman po ba ang mga dreaded diseases? So first is heart disease and then liver disease katulad po ng hepatitis, chronic kidney disease,
chronic obstructive pulmonary disease, at all forms po ng cancer. Pero kung meron po kayong dalawang sakit sa nabanggit na karamdaman, pwede pong 2 beses kayong mag-apply basta hindi po lalampas sa 50,000 pesos. Syempre po, katulad ng nabanggit ko, ang qualification ng OWA Med Plus is dapat active OWA at PhilHealth member kayo at na-diagnosed or na-hospitalized due to the above dreaded diseases while working abroad o kaya po habang nasa Pilipinas kayo. Ang mga requirements naman po ay duly accomplished MedPlus application form, available po iyan sa OWA, copy ng PhilHealth Benefit Payment Notice or yung BPN, isang kopya ng passport size picture, proof of OWA membership contribution, halimbawa po yung OR or meron kayong membership records, at syempre kung meron po kayong OWA e-card, ipe-present lang po iyon. Duly notarized special power of attorney executed by OFW kung ang OFW po ay nasa abroad at ang claimant naman po ay ang next of kin. PSA authenticated death certificate po kung ang OFW ay namatay at marriage contract or birth certificate po ng mag-aayos kung asawa or anak po. Paano naman po mag-apply sa MedPlus benefit? Well, katulad po ng una kong nabanggit, ang mga applications form po ay makukuha sa regional office, so kailangan po mag-fill up kayo. Complete the requirements na nabanggit ko kanina, and isubmit po ang form at mga requirements sa OWA. Ang process daw po ng MedPlus will take 3 days after ng submission, pero may confirmation pa po ang PhilHealth sa benefit payments nyo. So mga kaakbay, malaking tulong po ang mga ito sa ating OFWs, kaya po paalala na i-check ang inyong OWA membership. Maaari po kayong mag-download ng OWA mobile app. May video po ako kung paano mag-renew at mag-register. At dapat po alamin natin ang karapatan natin bilang mga OFWs. And reminder din po na alam naman natin na medyo mabagal ang proseso ng mga ganitong benefits from our government. Kaya mas mainam din po na patuloy tayong mag-save as much as possible para ma-ensure natin na meron po tayong dudukutin lalo na kapag may mga emergency. So, ayun guys, lahat po ng aking information na nabanggit, meron po akong link sa description box. Paki-check na lang po kung interesado kayo. So, there you have it mga kaakbay. I hope may bago na naman akong information na naibigay sa inyo. Please subscribe po to my channel if you haven't already. Hit the notification bell para ma-update kayo once I upload a video. And paki-share na rin po para mas maraming OFWs ang makaalam tungkol dito. Maraming salamat po for subscribing and for always watching my videos. God bless, keep safe, and I'll see you on my next video. Bye!